nanalo siya o nandaya siya pero hindi siya nanalo, di ba? Ang importante dito yung fairness. Bakit kailangan mandaya? Both sides, bangag. Kasi alam ko na ang bangag talaga, noong 2022, nandaya talaga sila dahil may testimonya si Attorney Glenn Chong. Kaya hindi tayo makakatakas sa kahirapan ng Pilipinas, mga kababayan, kung ngayong panahon na ito, hindi naman talaga, sabi ni Cooking Kata Vlogs, hindi naman talaga nanalo sila, hindi pa nga kilala yan ng buong Bicol noon, buong Pinas pa kaya. Magkano kaya nakuha ni Lenny sa Dilawan para pumayag siya na maging VP ni Maroas? Ito lang yung sa akin, kasi lahat ngayon, siyempre gusto natin kilatisin yung mga taong susuportahan natin sa 2028. Tignan naman natin ang ating mga eksena dito. Oh, wait a minute. Parang na-miss ko ang ating live. So, show comments tayo dito. Alright, ayan. Okay, doke. I hope we're live. Marcoleta. Okay, si Senator Marcoleta ay absuelto. Natakot nga ba si George Garcia dahil nga, alam nyo naman, si George Garcia ng COMELEC ay sangkot sa mga anomalya at sa mga akusasyon sa kanya. Kasama dyan si ating kaibigan Attorney Glenn Chong, si Attorney Respicio, at syempre yung pinaka nag-trend noon ay yung pagbanggit ni Senator Marcoleta na mayroong offshore account si George Garcia ng COMELEC. That was 2020, mga late stage o late part stage talaga, no? Parang stage lang, parang final stage lang ng mga bangag. Okay? Parang last quarter ng 2024, doon nagkaroon ng bakbakan ng sinabi ni Senator Marcoleta, hindi pa siya senator noon. Okay? Hindi pa siya senador noon. Bago mag-eleksyon, ayan, okay, pakita lang natin to. Yan yung mga headline in the past. Marcoleta links Comelec Garcia to offshore accounts in Cayman Islands. O, di ba? Naalala nyo yung mga eksenang nakaraan? So, dyan nag-umpisa. Nawala yung alindog ko, okay? Diyan nag-umpisa lahat yan. Kaya nga, ang ginawa nila, mga kababayan, ay hindi nila tinantanan si then Congressman Rodante Marcoleta. Siyempre, babatiin muna natin mga palangga natin. Si Zaralina, si Carlos, si Mary Jane Enriquez. Of course, si Hazel Corpus na lagi tayong nagkakamiss sa isa't isa. Si Jocelyn, si Chloe Pearl, at marami pang iba. So doon yun nagsimula, mga palangga, ang bakbakang Marcoleta at George Garcia. Kumbaga, yung inaccused ni Senator Marcoleta na itong si George Garcia noong 2024 ay mayroong dalawang bank, I think based on that article na kababasa lang natin yan, bago tayo na-vlog, meron siyang offshore account sa Cayman Islands. Then, kung matatandaan ninyo na according to Senator Marcoleta, yung accusation niya during that time, bago mag-eleksyon, na may mga pera itong si George Garcia ng COMELEC sa South Korea. Baka nga pata si North Korea, meron ba? Anyway, yun yung doon nagsimula lahat at may mga documents na ipinakita si Senator, now Senator Marcoleta. Mga kababayan, kung napatatandaan ninyo, sinubukan pa ni Senator Marcoleta noong 2024 na mag-deposit sa account na yun. Okay? So talagang binoljak-boljak ni Senator Marcoleta nung time na yon si George Garcia. So nagpadala sila ng small amount of money, nakalimutan ko lang yung exact amount, no? Doon sa bank account ni George Garcia, 'di ba? Kaya ngayon, gigil na gigil si Zatana, siyempre, ang bangag na administration, kay Senator Marcoleta. At sinasabi pa noon, ang accusation ni Senator Marcoleta dito sa Miro at saka sa COMELEC na nagkaroon ng 18 billion contract nga. You know that already, di ba? Na may posibilidad na mayroong pagbabribe. So, doon nagsimula lahat yon. Even Attorney Glenn, di ba? May hinahamon nga niya si George Garcia tungkol sa pangdaraya. Okay? Sabi pa ni Senator noon, ni Senator Rodante Marcoleta na before election, we can't sacrifice our elections. Chu. Kasi yung pera ng bayan, pera ng bayan yon dapat managot. The problem, mga kababayan,
Para lang 'to sa akin, 'di ba, parang naudlot, yung, investigation tungkol dun kay George Garcia. I just don't know kung nakasuhan ba siya or what, maybe later, tignan natin. Pero after that, na mainit na talagang bumoboljak si Senator Marcoleta, siya naman ngayon ang binalikan. Okay? Inisyuhan siya ngayon nitong SOSE o yung mga donors nung election ng 2022 nung tumakbo siyang senator kasi 'di ba hindi siya nanalo nung 2022, dito lang siya nanalo nung 2025. So mga kababayan, at sinasabi ni Senator Marcoleta may more than 20 plus accounts si George Garcia, da, 'di ba? Tapos ang sabi pa ni Senator Marcoleta, imbestigahan ng ABLAC, imbestigahan ng NBI. Pero mukhang walang nangyari. Kasi nga, hawak nga ni Satanas ang NBI, hawak nila lahat yan eh. Kaya parang ang dating parang hindi na perso kasi wala naman tayong nabalitaan na bitay si George Garcia, okay? Or napanagot. So, nagsabi pa nga tayo, grabe ang bakbakan natin noon na dapat mag-resign na si George Garcia dahil mismo si Attorney Glenn Chong ang nagsabi yan na nakipagsabuatan talaga yan not sa Comelec, sa Smartmatic noong 2022 election with Ling Satanas. Kasi di ba yan ang inappoint ni Pangulong Duterte nung mga last part nung 2022 bago bumaba ang Pangulong Duterte. Di ba? Isa yan sa mga testimonial ni Attorney Glenn Chong at yun na nga pinapanagot o gustong paimbestigahan ni Senator Marcoleta during that time pero walang nangyari. Kaya nga ang rest back ay kay Senator Marcoleta tungkol sa kanyang mga contribution ng kanyang mga kaibigan o yung kanyang donors. Alright? So ngayon, mga kababayan, ito na ngayon, di ba? Imagine 2024, 2025, 2026. Matagal din ang bakbakan natin, di ba? Kasi hindi na nga nag-resign kahit anong boljak natin kay George Garcia, pinuntahan pa yan ni Attorney Glenn Chong dyan sa Palasyo Gobernador, tama ba? Del Gobernador. Dyan sa palasyo na yan, palasyo ng mga crocodiles, palasyo ng mga kawatan, sinigaw-sigawan pa ni Attorney Glenn Chong dyan, wala pang nangyayari. So, sinasabi ni George Garcia, chismis lang yan, mga chuchu-chuchu, paninira lang. Ang question nga natin na bakit hanggang ngayon hindi kinakasuhan si Attorney Glenn Chong na may hawak na mga ebidensya during that time. So, ang binoljak-boljak nila, si Marcoleta, gumamit sila ng mga trolls, gumamit sila ng mga bayaran, mga troll firm ni Satanas, ng mga hayop na yan, para sirain itong si Senator Marcoleta patungkol nga dito sa kanyang campaign, mga donors. So yan ngayon mga kababayan. So today, yesterday, dyan sa Pilipinas, ay napatunayan na talagang ginipit lang nila or pinagtripan itong si Senator Marcoleta. Na kesyo wala raw, sabi ni George Garcia, nagpa-interview siya, na wala daw batas, okay? Wala daw batas na may mga sinabi siya mga article, okay? I forgot the article. Pero ito yung konteksto, na wala daw batas na makakapagparusa sa ginawa ni Senator Marcoleta na hindi niya na-disclose yung kanyang mga anonymous donors. Kasi nga, ang sinasabi ni Senator Marcoleta dyan, ayaw magpangalan o ayaw ng mga anonymous donors na ma-expose ang kanilang mga pangalan. Diba? Hindi daw niya dineclare yung kanyang contribution, yung mga contributions na mga yon dahil yun daw yung gusto ng mga donors na anonymous na lang sila. Kaya dito siya talagang binakbakan siya ng mga trolls, ng mga bangag, yung mga kalaban niya na dapat maging transparent, chuchu-chuchu, hindi dapat itatago yung donors. At siya mayroon siyang talagang sinabi na, that was before election, no? Kaya buti nanalo pa rin siya, na dapat hindi iboto si Marcoleta kasi ganito, may election offense, chuchu-chuchu, kailangan siyang managot, da. So ngayon, ang question nga natin dyan, ng mga nakaraan natin, okay, so it's good na hindi siya na-absuelto siya dito sa issue niya. So ang tanong nga natin, alright, dahil sabi dito,
ng mga kalaban ng bayan, syempre gusto pa rin nilang panagutin si Senator Marcoleta tungkol dito sa issue na to na hindi nga na-disclose itong mga donors na ito. Ang question ko ngayon, okay? Ang question ko, yung mga jutang ginemes, kung fair square, fair deal, which is wala namang fair sa bangag, bakit si bangag, yung jutang ginemes na addictos na yan, na nasa final stage na siya ng, yung mga bulati natin. Asan mga bulati natin, mga Inday? Pagkapangin nyo ng mga bulati natin, ba? Bakit yung mga pogo donors ni bangag, di ba? In-expose na natin yan. Mga pogo donors ni bangag, hindi naman nakalagay sa kanyang sose. Pero syempre, hindi naman gagawin ni George Garcia na tratuhin niya si bangag katulad ng ginawa nilang panggigipit, pagsisira sa social media or sa media kay Marcoleta. Okay? Hindi niya gagawin yan kay bangag dahil si Lisa Tanas ang nag-appoint sa kanya dahil kasabwat niya sa pandaraya noong 2022 election, 2022, and this 2020, nakaraang 2025. So, hindi gagawin yan ni George Garcia. Bakit, mga kababayan? Mga palangga, kung talagang i-imbestigahan lang yung accusation ni Senator Marcoleta na si George Garcia ay may mga offshore accounts. Okay? Maaring kung may bitay o kunyari magkaroon tayo ng bitay at retroactive, panahon ni Inday yung bitay, pwedeng magurgur lahat sila sa kanilang kasalanan dahil ang nakikita ko dito kung bakit hindi na nila gumawa sila ng paraan, hindi sa gumawa ng paraan eh. Nakita nila na may loopholes, na may talagang may batas na hindi nila pwedeng kalabosohin o, i-convict or whatever si Senator Marcoleta kasi nga may mga section, article, binambagit doon si George Garcia. Bakit? Kasi, babalik sa kanya ang issue dahil nga pinangalanan siya, di ba? Sabi nga, posibleng may pera talaga ito pag sinusog lang ng gobyerno. Well, what can you do? Ang gobyerno ay magkakasabwat nga, yung mga bangag ay magkakasabwat. Kung mapapansin niyo yung affidavit ng 18 brave Marines / soldiers na nagsabi ng mastermind ng pagnanakaw ng pera ng bayan ay si Bangag, si Zatanas, si Sandro Marcos, si Tambaloslos, lahat ng mga kasabwat nila, di ba? Sa page, anong page to? Sa page 13 of 31 ng affidavit ng ating mga Marines and soldiers, mga palangga, doon sa number 34 ay pinangalanan si George Garcia. Ang sabi dito, nagkaroon ng 2 meeting si Zaldico at George Garcia sa Midas Hotel at sa bawat meeting na ito ay binigyan si COMELEC Chairman Attorney George Garcia ng tigda 2 medium-sized na mga maleta o may kabuuan na 4 na mga maleta ng pera. Ang nakikita natin dito, dahil nga na-drag na ang pangalan ni George Garcia dito, baka nasindak siya na, okay, sige, wala naman sa batas na dapat nating gipitin ito si Marcoleta at baka mas malupit pang ang mangyayari sa atin. So, i-absuelto na lang natin to, ibasura na natin to, itong mga accusation natin sa kanya. I think yun. Number 35, balikan natin yung statement ng Marines. Pinapalipat lamang ni Mark Tiksay at Paul Estrada ang mga maleta mula sa sasakyan namin papunta sa sasakyan ni Attorney George Garcia sa car park, habang karamihan sa amin ay nakamasid lamang. The reason why gusto nila i-discredit itong ating mga brave soldiers, Marines / soldiers, mga kababayan, ito pa rin yung issue. Kaya nga, I hope pag nagkaroon tayo ng change of government, change of administration, 'di ba? At si Inday, sana magkaroon talaga ng retroactive ang batas. Dapat lahat, kung may bitay o pukpukin lahat ang mga julo nila at ang mga boto nila, 'di ba? Nung gupit-gupitin. Dapat retroactive 'yun, 'di ba? Dapat silang managot. Dahil sabi ko nga kanina habang lumulubog-lubog ako sa pool, 'di ba? Patuloy na lumulubog ang Pilipinas dahil sa pagnanakaw.
Number 36, tuwing may hearing, ito ba yan? Tuwing may hearing ang Quadcom, inutusan kami na mag-escort sa mga executive assistants si Zaldi papuntang House of Representatives. Okay, iba naman to. Yung mga, ano tawag dito? Number 34, 35 lang yung pangalan ni George Garcia dito. Okay? So you know that already. So, kinonect lang natin kung bakit ngayon, okay, ang issue dito kay Senator Marcoleta na binasura nila, na walang kaso, chuchu-chuchu, ito ang mga dahilan, mga kababayan, dahil talaga sila ay makakalaboso at pati nga si Bangag, di ba? Ang problema kasi, ito yung sakit ng mga politiko. Kaya dapat sabi ko nga, kung mayroon man sanang maligaw na mga bang doon sa mga bahay, okay, ng mga kawatan. Okay? Ang hilig nila, o bakit hindi nagmamatch itong asset, okay? Yung SALN, okay, ni Senator Marcoleta sa kanyang mga funding doon during that election, chucho-chucho. 'Di ba? Akala mo ang lilinis nila, 'di ba? Na tutuligsain yung isang ganitong tao, pero papalagpasin ang katulad ni Lisa Tanas, ni Bangag, no? Si Bangag na galing sa Pogo, galing sa mga pulboronic activities ang kanyang ang mag-donate sa kanya. At hindi nila dineclare. Naalala ninyo yung kinuwento ko sa inyo nung simula pa lang ako, bago pa lang ako lumabas, na meron tayong kaibigan doon sa headquarters na ang mga donors ay may mga dalang mga duffel bag, mga bag ng pera. Kasi during that time, nung kausap natin yung kaibigan natin, meron doon dumating sa headquarters na yung mga cash, habang nilalabas sa kotse, doon, dyan sa EDSA, sa GTA building. Was it in GTA, di ba? Diyan yun? Okay? Nagkalaglagan yung mga pera. At yung mga pera yun, according to sa ating not puting asa, or mga tao na nandoon na nakapansin, nakakita, ay hindi yun na-declare. Okay? Ng Bangag. Alam natin na magnanakaw na itong Bangag na ito. Walang kaduda-duda yan. The problem is, panahon nung nag-spluk si Senator Marcoleta, di ba, siya ngayon ang pinuruhan. Ngayon, eto na ngayon. Nung ayaw nilang tigilan, at ngayon, sila naman ngayon, sino bang mag-aakala na maglalabas itong 18 Marines or soldiers, di ba? Sa ginawa ng Bangag, at sila yung mastermind. During that time, noong 2024, ako pa lang ang maingay noon patungkol dito sa anomalya. Pinagbibintangan nga, inakusahan nga tayo ng mga jinggitero at jinggitera, ng mga alpot, ng mga bangag, ng mga bugaw, na hindi naman totoo mga sinasabi ni Marlica, chuchu-chuchu, for ano lang yan, views, chuchu-chuchu. Pero lahat ng pinasabog natin dito, sinakyan ng mga julul, di ba? Sinakyan nila kasi totoo lahat ang sinasabi natin, mga kababayan. So ngayon, ang pag-accuse dito kay Senator Marcoleta, nga, 'di ba? Sampal sa kanila. Ngayon, sana, ang panawagan ko kay Senator Marcoleta, sana Senator, i-push nyo yung investigation. Alam naman natin na pinupush talaga ni Senator Marcoleta dyan sa Blue Ribbon Committee na yan, yung tungkol sa mga mali-maletang yan. I-push din sana yung kinasasangkutan ni George Garcia sa pagnanakaw ng boto ng bayan. Dahil ang ating kaibigan, Attorney Glenn Chong, ay congratulations nga pala, remember, yung pakipaglaban ni Senator, no? Sana nga. Ni Attorney Glenn Chong, diyan sa COMELEC na pinatay si yung kanyang bodyguard, di ba? Si Santillan. Okay? Yung kaibigan natin, di ba? Si Richard Santillan. Napanagot, convicted yung mga nasangkot doon. Okay? Convicted. So, ito yung nagbunga. So, yung mga statement ni Attorney Glenn Chong laban sa pandaraya at pangalan na-involve si George Garcia, si Lisa Tanas at si Bangag sa pagnanakaw sa boto ng bayan, mga bribery, sana i-push yan. Kasi nakakapagod. Di ba? Kung itong araw na to, pinag-uusapan natin yung pagnanakaw nila, then move on na naman tayo, the next day, iba na naman issue, tapos lahat na lang, paulit-ulit, puro na lang pagnanakaw,
blah, 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 blah. Nakakapagod at patuloy na lulubog ang bayan natin. I hope talagang mapanagot ito. Okay? By the way, ang decision daw is 6 ang bumoto. Okay? 6 over what? Yeah, 6 ang bumoto. Tapos si George Garcia ay nag-abstain. Okay, hindi siya bumoto. Kapal naman ng mukha niya kung bumoto siya, di ba? Kasi nga walang enough evidence na makapagpatunay na may election offense si Senator Marcoleta. Pero kung sino man may election offense, itong si Bangag, si Sanatanas, ang pamilya, not only election offense, mga palangga. And I hope, by the way, si ating palangga, no, si Rowena Guanzon, nagsalita niya, no, dahil nagbabardagulan na sila ng Dilawan versus Dilawan. Na parang sinasabi yata ni Attorney Guanzon na gusto nyo ba magsalita ako kung paano nanalo ang mama ninyo. I think she's talking about Leni Robredo, di ba? So ito yung malungkot. Imagine mo kung totoo, kung ilalabas ni Attorney Guanzon na may alam siya sa pangdaraya ni Leni Robredo, which is, di ba, yan ang binakbakan natin yan nung Bangag supporter pa tayo. So sana ilabas ni I challenge Attorney Guanzon, please do favor sa taong bayan. Kung ano pong ilabas, kung ano pong alam ninyo na pandaraya ni Leni Robredo, even though na ngayon ay chami-chami na sila, sa ngalan ng fairness, sa ngalan ng ng taong bayan, para lalo po kayong mahalin, Attorney Guanzon, para lalo kayong mas tumibay ang kredibilidad ninyo sa mga voters, sa mga sunod na election, ilabas nyo na kung ano ang alam ninyong pandaraya na ginawa ni Leni Robredo noong 2016 election, kung paano siya nanalo. Kasi naniniwala tayo noon, nung tayo'y Bangag supporter pa, na nandaya talaga si Leni. Whether nandaya siya at nanalo siya o nandaya siya pero hindi siya nanalo, di ba? Ang importante dito yung fairness. Bakit kailangan mandaya? Both sides, Bangag. Kasi alam ko na ang Bangag talaga, noong 2022, nandaya talaga sila dahil may testimonya si Attorney Glenn Chong. Kaya hindi tayo makakatakas sa kahirapan ng Pilipinas, mga kababayan, kung ngayong panahon na ito, ano nangyari dito? May trouble streaming daw tayo. Ano nangyari? Ba't may trouble? Mayroon pa ba tayong YouTube? Nawala tayo sa ano? Bakit gano'n? Nawala tayo sa ating Facebook? Anyway, hayaan nyo na. Nawala tayo sa Facebook. Pero nasa YouTube pa rin tayo. Nawala daw tayo sa Facebook. Anyway, eto lang yung sa akin. Ano ba sabi ni tama ba? Ano sabi ni Okay pa yung YouTube natin? Okay, Guanzon, Leni, okay, Mandaraya. Tignan natin kung may lalabas. Gusto ko malaman yung exact statement niya. Ito. Ayan, ito. Demo, nagba-viral ngayon yan. Ang sabi dito, ano yan? Tignan natin. Ano sabi niya? Okay, this was Luma. Ano sinabi niya? Can you copy-paste there? Okay, tignan natin. Basta yun yung konteksto. Yun yung konteksto na sinabi ni Attorney Guanzon, no? Na alam niya kung ito ba yun? Ba't nawala? Versus. Okay. Hindi ko makita yung article. But anyway, hindi naman talaga. Sabi ni Cooking Kata Vlogs, hindi naman talaga nanalo sila. Hindi pa nga kilala yan ng buong Bicol. Noon, buong Pinas pa kaya. Magkano kaya nakuha ni Leni sa Dilawan para pumayag siya na maging VP ni Maroas? Ito lang yung sa akin. Kasi lahat ngayon, siyempre gusto natin kilatisin yung mga taong susuportahan natin sa 2028. It's just, ako kasi, I will support whoever na mga tatakbo, okay? But definitely, I will support Inday Sara. Wala tayong kaduda-duda dyan. 1,000,000% yan, hindi yan magbabago. Pero dahil nga dito sa bagong statement ni
ni Attorney Guanzon na may alam siya na pandaraya na ginawa ni Lenny. Okay? Okay? Ang sa akin lang, sana ilabas niya 'to. Kasi nakikita ko lalo siyang mamahalin ng tao. Sana, palangga, okay? Ako, I declared already my support to Attorney Guanzon. But ako, bilang isang hindi politiko, nasabi ko nga whether ikaw ay, dilaw, pula, kaya nga 'di ba kakamping si Attorney Guanzon, 'di ba? Tagal tayo sa mga kakamping noon. Pero ako, natuwa ako sa kanya dahil nga nanindigan siya as kakamping na talagang yung pagtuligsa niya sa mga magnanakaw, sa mga Marcos, since, sa political career niya, nandoon yon. But sana, ilabas nyo na po. Okay, Attorney Palangga, Attorney Guanzon, ilabas nyo na kung ano yung nalalaman nyo na pandaraya ni Leni Robredo. Hindi dahil tapos na yung eleksyon. Right? Mag-a-agree ba kayo? Hindi dahil tapos na yung 2016. So parang move on na tayo. Kailangan ilabas for fairness, whether ikaw ay kakampik, bangag, kailangan malaman ng taong bayan ano ang ginawa ni Robredo. Kasi tatakbo na naman yung, yung lutang na yan. Like ako. Di ba? No, ako'y nagsalita laban sa mga bangag. Wala akong inisip, may mga nagsasabi na huwag ka nang magsalita, Palangga, kasi ganito ganon, kapapanalo lang ni Bangag Jr. That was August. July pa nga lang, sasalita na ako eh. Yung mga ina-appoint ng mga kawatan. Kasi yung heart ko, yung paninindigan ko, hindi pa pwede dahil tayo yung nanalo, di ba? Tayo yung Marcos Bangag. Dahil tayo na ang may hawak ng gobyerno, hindi na tayo magsasalita, tatahimik na tayo. Kasi magkakampi tayo, okay lang. Kasi pinaghirapan natin. Imagine mo si Bangag, since 2015, when I started vlogging from Balikbayan Box and Tanimbala, So, inaano na natin si Bangag. Ako, talagang iniisip ko na, baka na hindi na magbabagoy na yung Pilipinas, isosoli nila kung ano man yung mga ninakaw nila. Nagkamali ako doon, big time. Even Inday Sara, nagkamali big time. Pero nung dumating ako sa point na kaupo-upo pa lang ni Bangag, I realized na nakita ko na pag nanakaw lang palang gagawin ng mga buwaka ng ina, pag-aadik lang pala, pagpapahirap sa taong bayan, tumayo ako, hinarap ko kayo. At sinabi ko sa inyo, sorry, nagkamali tayo, nagkamali ako. Sorry kung pinromote ko si Bangag, nabudol tayo. Minura niyo ako, maaari ka, Jutang, lahat na tinanggap ko yon. I don't give a, di ba? Kung i-unfollow nyo ako, which is nangyari yon. Natanggal pa nga yung mga Facebook natin. Imagine niyo panahon ng Dilawan, panahon ni Noynoy, panahon ni PRRD, yung ating 2 Facebook page na may 1 point something million, tinake down yun ng mga bangag. Ginamit ng gobyerno ni Marcos Jr. nung ako'y nagsalita. Ininda ko ba yun? That's more than 1 million followers, mga palangga. Ininda ko ba yun? Naglungkot-lungkutan ba ako? Hindi. Kasi sabi ko, kung hindi ako maninindigan, na nakikita ko tong mga hayop na to, si Bangag, ang buli, warak-warak na yung buli, si Lisa Tanas, addictus na, alam nyo na yun eh. Diba? Lahat ng pagnanakaw, din tatahimik lang ako. What the fuck? Anong pinaglalaban ko dito? Anong paglalaban natin? Kung nakikita na natin na pinagnanakawan na tayo, tatahimik lang ako kasi nakakatanggap naman tayo ng maleta. Katulad ng mga ensimada, ng mga bangag na talagang binibigyan ng pera. Binabudgetan ng gobyerno ni Bangag, yung mga mukhang nget pa, yung mga mukhang ulalo na mga tao nila. But I did not choose that pathway. Nasabi ko nga, alam nyo, pag nakipag-usap ako sa mga kaibigan ko, bakit chami-chami kayo ni Lisa? What happened? Di ba? Ano nangyari? Yung iba, pag panalo pa lang ni Bangag, ni Satanas, ang dami na, di ba? Alam nyo yan, ang dami nang gustong sumipsip kay Lisa Tanas. Ako, hindi ko na kailangan sumipsip, nandoon na ako. But I chose to speak up dahil nakita ko
yung kanilang pandaraya dahil wala akong vested interest. Wala akong balak magpa-appoint, which is I'm not qualified. Diba? Kasi, enabled, para ma-appoint ako, you have to renounce your citizenship. Yun ang hindi alam ng mga tanga, diba? Pero bakit ako nagsasalita ng gano'n? Sana, Attorney Bing, pero hindi ko ano bang latest niya. Sana Attorney Guanzon, para lalo kayong mamahalin ng mga kababayan natin, please, i-expose nyo kung paano nandaya. Mahal na kayo eh. Diba? Love na namin kayo eh. Pero since sinabi nyo po yan, palangga, okay, ilabas nyo ano yung pandaraya na ginawa ni Leni Robredo at ng camp niya. Kasi gusto naming malaman bilang mga taga-Masid. Hindi po pwede kasi yung magkakampi tayo, nalaman ko na mandurugas ka, nag-a-addict ka, ititikom ko na lang yung bibig ko, katulad ng ginawa ni Amy Marcos, ni Mangga. Na alam pala niya, day one pa lang, fetus pa lang si Bangag, sumisinghot na ng pulburon. Diba? Nakita niyo yung timeline? Tapos, ang sabi pa, sinungaling si Marlaca, inantay pa. Diba? Nilabas ko noong 2024, kami dito, in-invite ko si Spooks. Kung talagang may pagmamahal in isang tao katulad ni Mangga, okay? Alam pala niyang addictus ang kanyang kapatid. Bakit pa niya piner kay Inday Sara kung true friend siya ni Inday Sara? Kasi kung kaibigan mo, hindi mo ipapahamak ang kaibigan mo. Hindi ka gagawa, for sure, di naman alam ni Inday ang nangyayari sa loob ng bahay ni Bangag. So dapat, noon pa, kaya wala tayong tiwala dyan kay Mangga. Okay? Wala tayong tiwala dyan kay Mangga kasi inamin vindicated si Marlica. Imagine mo, inantay pa niya. Hinayaan ni Amy Marcos na sindak-sindakin ako ng ulul niyang kapatid, ng mga adik niyang kamag-anak. Siya rin naman nagsabi, buong pamilya ni Bangag ay nagsisingot. Natakot-takutin ako ng NBI, lahat ng departamento ng gobyerno na extradite ako. Dahil sinabi ko, adik yung kapatid niya. Di ba? You know that? Nung nagsalta siya doon sa INC, sinabi niya na ang kanyang kapatid ay adik talaga. So, ayaw natin ng ganon, na mga tatakbo na, alam mo pala na adik ka, bakit may ganon, bakit hindi ka nagsalta? So, ako, nananawagan ako, para sabi ko nga, na dapat ilabas talaga ni Attorney. Maraming alam yan, kasi kakamping yan eh. And I'm waiting for that. Kasi Queen of Bardagulan siya, di ba? Okay? Queen of Bardagulan. Ako naman, Queen, ano lang naman ako, Queen of Hearts. Di ba? Lahat tayo Queen. Okay? Yun yung point ko. You know, I miss you guys. Na-miss ko yung ganitong klaseng vlog. Kasi I've been busy for a month na bakasyon. Hindi na natatapos yung bakasyon ko kasi life is too short. Di ba? Kasama ko yung mga kaibigan ko, ngayon nagliliwaliw pa rin ako, di ba? Ganun talagang buhay. Pero kasi, ano ba yung pinaglalaban natin? Queen of Nganga Bells daw ako, sabi ni Michi. Di ba? Hindi po pwede na yung, I'm not only referring to Attorney Guanzon. I am referring sa lahat ng mga politiko na, you know, ako minsan tatahitahimik lang ako, kahit namang kakilala natin mga politiko dyan na binabantayan din natin sila. Alright? Yeah? O, yan, buti nga ngayon, meron tayong Eloy Bugris na nagnangabel sa kanila. Grabe ang ngangabel si Eloy Bugris, talagang hindi malamo ng mga kalaban. Okay? So, it's good. Kasi nga, dumadarami tayo. Ikaw ang dancing queen, sabi ni Sarah. No, yes, thank you palaga. But seriously, eto yung malungkot. Ganito na lang ba yung sasabihin natin? Ito, na to na parang, magkakampi tayo ngayon. Kahit na tumutuwad ka, bumabaliktad ka, ninanakaw mo, tahimik lang ako kasi friends tayo. I'm not that kind of friend. Okay? So kaya nga, mga palangga, during mga meeting, even sa Austria, you know that, di ba? Mga palangga ko dyan, kung pinili kong magkaroon ng vested interest to make money, not to make it, to nakaw the money, di ba? Hindi na ako nagsalita. So, we want someone, okay, na maupo sa kahit anong departamento, kahit anong posisyon sa gobyerno, na talagang ang puso ay para sa Pilipino pangkalahatan, hindi sa personal na interest. So, tutusin. Di ba?
at my age, prime, ako dapat yung, katulad ng mga, alam nyo na, mga kumamal na ng pera dyan sa bangag. Di ba? Nasa edad ko pa lang na parang, hindi pa ako totally accomplished sa buhay ko na na-reach ko na yung, well, I feel like na-reach ko na yung tugatog ng tagumpay in terms of happiness. Di ba? Kasi iba-iba naman yung definition ng happiness sa atin. Pero what I'm trying to say, materially, financially, di ba? Ando na ako eh. Nakaibangag na ako eh. Sila nga, di ba? Sila nagbabato ng mga messages, great, thankful messages. I did not ask anyone to acknowledge me or para, batiin mo ko, promote may ganito, promote nga. That's BS. I'm not like that. Kung gusto mo, yes, favor mo lang sa contentment. Tama. Kung natuwa ka sa akin, you love me, that should be coming from here. Hindi ko kailangan utusan si Poncio Pilato, pwede ba? Ganito, ganyan, ganon. So, at yung mga taong na-appreciate yung pagbuwis ko ng buhay, thank you all. Okay, thank you all. Alam ko, ang dami naman dyan. Okay, lalo na ang ating palanggang governor ng Ilocos, si Governor Chavit Singson, na ngayon pinayagan, I think inapprove na pwede siya mag-testify, di ba? Maging resource person diyan sa Blue Ribbon kapag natuloy, yung mga ganon. Ako na-appreciate ko, lahat kayo. But you know what? Kung meron man ako na-appreciate sa lahat sa buhay ko, kayo yun na kahit hindi ko pa kayo nakikita sa buhay ko, yung sincere, kasi doon mo ma-feel yung sincerity ng tao. Ako nakita ko yan sa Austria. Love ko silang lahat. Even in Germany, in Munich. Marie, thank you lahat kayo dyan. Hindi ko lang kayo maisa-isa. Hindi ko na malala lahat ng pangalan nyo. Na-appreciate ko. Sabi ko, more than yung mga politikong tao, bonus na lang yan. Plus na lang yan. Pero yung mga Filipino, yung mga na-meet ko sa Europa, kayo yun talaga na nakikita ko yung, yung sinseridad ninyo. Kahit hindi ko pa kayo nakikita, I think kayo yung pinakatotoo dito sa mundong ibabaw. Sabi ni Cooking, Kata Vlogs, I appreciate ka namin, Marika, lahat ng pasabog mo lumabas ngayon. Sabi nga ni husband, totoo lahat ng sinabi ni Marika. Thank you palangga. I mean, sabi ko nga, may kausap ako kanina, ganyan-ganyan. You know what? Sabi ko, I wish yung mga tao like you guys, mga followers, na talagang naniwala sa akin, na hindi kayo nagduda, I wish pwede ko kayong mayakap lahat. Diba? Dahil kayo yung pinakatotoo sa akin. Marami tayong nakikilala sa buhay natin. Some people, gusto ko lang makita because may vested interest, ganyan-ganyan, da. Pero kayo talaga lahat yun eh. Kasi sabi ko nga, ano bang kailangan ko sa buhay ko? Hindi ako mayaman, but kontento ako. Tama siya palanggan ako. Ito rin yung gusto ko sana. Okay? Ito rin sana yung gusto ko sa Pilipinas. Di ba galing ako dun sa lake, nag-emote ako doon. We talk about politics with friends. Yung ibang mga kakilala, yung mga kakilala ko na sila, pero ngayon lang kami nagkaroon ng heart-to-heart talk, di ba, ng mga about politics, ganyan-ganyan. Sabi ko, you know what? Inulit ko ulit. I dream nung nanalo si Bangag. Nag-usap pala kami ng mga lupa-lupa. Okay? Mga lupa-lupa, mga kinamkam na lupa, mga ganyan-ganyan. It's normal thing, no, sa magkakaibigan. Sabi ko, alam niyo ako, meron naman kaming konting kalupaan, di ba, sa probinsya na I dream na magpatayo lang ng maliit na bahay, nung nanalo si Bangag. Kasi ang goal ko talaga, not na maging burden o magnakaw, na parang, remember nung gabi ng inauguration ni Bangag, yung mga kamag-anak ni Lisa Tanas, kinuwento ko na to sa inyo, ang sabi saan, Marlica, you can join us sa Western Visayas kasi si Lisa Tanas magtuturo sa Western Visayas, naalala na yun. Sabi ko, oh my God, sabi ko nang ganon. Sabi ko, yeah, sure. Pero hindi everyday. Kasi hindi ko iniisip yun eh. Na pupondohan ako ng bayan. Sabi ko noon, yes, pwede ako umuwi. Pero hindi nga lang lagi kasi it's so expensive. Kasi ang nasa mind ko, naive lang ba ako? Or nagtatanga-tangahan ako? Or hindi lang talaga pumasok sa isip ko na sabi ko, ayoko naman umuwi kasi magastos yun. Kasi dito sa utak ko na
I will spend my own money. This pag umuwi ako ng probinsya namin, magtanim-tanim lang ako ng mga ganun-ganun kasi gusto ko yung probinsya na buhay. Then, let's say for example, sa barangay ganito, kinuwento ko na sa inyo, may ganitong mga buko, turuan natin, sasabihin ko kay Satanas, o baka naman pwedeng, itong probinsya na to, area 1, 2, 3, 4, marami silang duhat, marami silang kamatis, maybe we can teach them paano gawing tomato paste, tomato sauce, mga ganun ba, not really drama, yung ganun yung goal ko nun eh. Na kunyari, ito maraming isda, o turuan natin sila kung paano sila gumawa ng sardinas, yung mga ganyan ba, mga ganyan. Pero, August, nakita ko na putang ina, ano tong gobyerno ni Bangag? Puro pangawat. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, heart to heart, na kung meron tayong susuportahan, kung meron kayong alam na pag nanakaw, o kahit sino, ilabas nyo na lahat. Right? Hindi po pwede kasi kakampi natin. Yes, boy, gising. Nami mag-retire sa Vanuatu. Oh, yes, tama ka dyan palangga. Nami, gidi. Ngayon, yung simpleng buhay lang, pero hindi kasi po pwede na magkasama tayo ngayon kasi nakikinabang ako sa'yo. Nakikita ko, magnanakaw ang hayop kang jutang Jenemisa. Ititikom ko yung bibig ko. Hindi ganon. Meron pa akong, I think kailangan ko sabihin. Nasabi ko na rin siguro to sa dami ng mga eksena. Parang natanong ako, hindi ka pa pinigilan ng family mo o people that close to you na magsalita? Mga ganyan-ganyan. Meron, mga nagsasabi sa akin, pero anong sagot ko doon? Hayaan nyo na lang ako, kasi kung hindi pipigilan nyo ako, para akong pinapatay na dahan-dahan. Eh kung mamamatay lang din naman ako sa pakikipaglaban sa mga putang inang itong mga kawatan na ito, mas masarap mamatay ng lumalaban kaysa itigim ko yung bibig ko, mamamatay ako sa sakit sa puso o sa stress kasi natatakot ako dahil kakampi ko si Banga, ganyan-ganyan, kinampa niya ko, hayaan ko na magdako, itigim ko na yung bibig ko kasi baka murahin ako ng mga followers ko, baka unfollow ako, hindi ganon. Kaya sabi ko nagsabi sa akin noong time na yon, na pag-isipan mo muna kasi ang kalaban mo, gobyerno. Sabi ko, patayin mo na lang ako, patayin mo ako. Mas masarap mamatay nang lumalaban ka na-express mo kung ano yung alam mo, kung ano yung katotohanan. And this is me. Hanggang ngayon, hinahunting pa rin ng mga kalaban, may mga assassins pa rin, but syempre nag-iingat tayo. Right? My Q-to. So yun mga palangga. Kaya nga, magpaging mapagmatsyag tayo. Okay? Ang dami na ngayon na dumidikit o sumisip-sip kay Inday Sara. Normal lang yan. May mga bumabaliktad, okay, na mga dating kaalyado ng mga pinklawan. Later on, sige, isa-isahin natin yan mga palanggi. Pero ang nakikita ko, ganun talaga ang politika. Pero sana magkaroon talaga ng matinong leader ang ating bayan. It's so sad. Dahil sa history ng buhay natin sa Pilipinas ay puro pagtatraidor na lang. Diba? Puro pagtatraidor. Balikan na nga natin ang pagsakop sa atin ng Espanyol, Hapon, Amerikano, Banyaga, lahat na. Puro tayo, taas noo, kahit kanino, ang mamatay ng dahil sa'yo. It's sad. Okay? Walang kalayaan ang Pilipino. Yun ang katotohanan. Lalo na ngayon, mas nadadagdagan yung experience ko sa buhay. Nung nag-travel na ako outside, nung marami ako nakikitang mga kaibigan, ay mga palangga natin sa Europa na they are selfless. Okay? Na nag-organize sila ng mga event kasi yun yung pagmamahal nila not only kay PRRD, kundi yung pagmamahal nila sa bayan. Sabi ko nga, they're okay. Lahat halos na nakilala ko sa Europa, hindi lahat halos, lahat sila. Hindi man sobrang rangya ang buhay, but they're okay, nakakakain sila. Nagtatabaan na nga din eh. Di ba? Nagtatabaan na rin din eh, katulad ko, di ba? Nagtamulmul na tayo. Ay, pero nagda-diet na naman uli ang hitad na lola ninyo, ha? Kasi sarap kasi kumain talaga, lalo pagkasama mo si Harry Roque. My God! Pagkasama mo si Spokes Harry, ang inyong favorite pastime is kain. At saka talagang anong tawag dito? Magkasundo kami. Okay, magbabasa ako ng comment, sagutin natin. Retirement travelog, okay? MD, what is your opinion about Pambari 4? Okay, di ba pinromote yan
sumakayan sa mga Duterte. Yeah, I think screenshot ko, hindi ko lang na-post, naging busy-busy ako. I'll answer that, Palangga. Okay, recent, ano ba sinabi ni Baricuatro? May sinabi siya tungkol, parang patungkol yata kay Sara, yun ano? Tignan natin. I'll answer that. I hope nandito sa ating, ito ba yun? At the shore, ano ba ito mga picture ko? At the shore. Videos, ang dami ko kasing picture, libo-libo. Okay? Can you, sulat mo nga dyan pala kung ano yung sinabi niya? Pambarikwat. Ay, hindi, puntahan ko na lang siya sa kanyang Facebook. Kasi gusto kong sagutin yan. Good question yan, Palangga. Okay? Pambarikwatro. Okay, tignan natin. Yes. Unang-una, si Pambarikwatro daw gabiga-biga man katulad kay Gwen Garcia. Retokada ba si Pam? Wala naman akong ito sabi niya, 2 days ago, a true leader does not climb by stepping on others. A true leader rises by lifting others. I think, sinabi niya ito nung na-interview si Inday Sara. Tama ba ako o mali? Mag-comment kayo dyan. Na si Bangag is isang, ang konteksto inutil, walang ginawa sa bayan, kundi, yan yung ginagawa niya ngayon. I think para kay Inday Sara to, right? Tama? Kung ito ay para kay Inday Sara, ang sinabi ni Pam Baricuatro, which is kinuyog siya ng comment section, sabi pa nga dito, a true leader knows how to repay the people who help her elected with good deeds. Okay? Hindi na talaga natin maialis na may mga taong user na sumakay sa mga Duterte nung nanalo, ayun, nagkisas na kay Bangag. Nagkisas na kay Lisa Tanas. Okay? Dati, pero actually tama talaga yung hula ko. I never liked her. Okay? I never liked her kasi parang walang silang pinagkaiba ni Gwen Garcia. Lalo na ngayon, na lumabas na yung kanyang eksena. At kinuyog siya ng mga DDS. Ang totoong leader ay hindi namamangka sa dalawang ilog. Okay? True leaders also means staying consistent with the people who supported you. Alam niya na ni Pam Baricuatro, mag-comment pa ako dyan, basahin natin, nabangag si Marcos Jr. Again, it's vested interest. Nanalo siya because of the 30 supporters. Dahil buwisit na buwisit ang mga Cebuano kay Gwen Garcia. Nakalaban niya. Para mas marami pang time si Baricuatro magbiga-biga sa reels. You know, ako nagre-reels ako, di ba? Ang hirap mag-reels minsan nauubos yung isang oras ko sa isang reels lang kasi mag-edit ka ba? Pero, yes, dumikit. Ito yung problema sa politics. Kaya nga dapat talaga mag-ingat si Inday Sara. Kinuyog talaga siya. Sabi ng nag-comment, doon pa din kami sa nagpanalo sa'yo. A true leader does not create division among people. Instead, she or he brings people together for the greater good. Bakit kailangan ilip si Bangag, Pam Baricuatro? Bakit ililip mo ang isang adik na nakita mo na yung isinghot niya, yung ilong niya, ang gums niya, dumudugo, tumutulo ang ilong. Kaya may mga nagtatanong, nabigyan ka ba ng maleta? Pero actually, hindi niya na kailangan bigyan ng maleta. Mismo sa Kapitolyo ng Cebu, if gusto niya gumawa ng pera, pwede siyang gumawa ng pera. Kaso ilang ano ba yon? Ang mayor ba 3 years lang? Ay, governor? I forgot. 3 years? Sana may papalit sa kanya na totoo. User siya. Okay? At saka yung mga biga-biga niya, nabuisit tayo nun kay Gwen Garcia, na nagbiga-biga, na parang kalabera ng itsura, nag-tiktok-tiktok ang alpot, di ba? At siya naman nag-tiktok-tiktok din, nagbiga-biga. It's okay to tiktok-tiktok. But parang abala siya sa pag-tiktok-tiktok. Sabi ni concerned citizen, nakakalungkot. Huwag ka malungkot. At least nahuhubaran natin. Pag may nakikita, 3 years lang, di ba? Huwag yun ang papanalunin yung bigatla na yan. Kasi traidor. Akala natin, mag-a-align sa pinaglalaban natin. The fact na siya ay sumusuporta kay Bangag at kung ano pa, okay lang sana kasi normal lang kasi governor pag bumuntang ang presidente, wala kang magawa kasi, it's your duty as a governor para, i-welcome ang presidenteng Julul at Bangag at si Lisa Tanas. Pero magsulat-sulat ka pa, okay? Di ba? Magsulat-sulat ka pa na ganito ganyan, chuchu-chuchu, epal ka. Tama yung mga nag-comment.
na true leader ay hindi dapat balimbing. Okay? Ang dami kinuyog siya. Lifting the first and final term, ha ha ha, sabi ng mga Duterte supporters. From green to colorblind, word of the day is colorblind, ha ha ha. I climb by others for lifting the leader. Okay? A true leader have awkward moments, especially if guilty, ha ha. Tama mo, kinuyog siya, hindi ka ba nakakita, Pam Barrecuato? Diba? Kung si Pam, kasi kung who's that? Si Gwen Garcia nga daw Calavera, okay? Si Pam Barrecuato naman daw, ano, daw, siopaw na gusto nang pumutok. Tik-tik-tik-tok, di ba? Kaya mo, di ba? Mas majoba naman siya sa akin, kaya pwede ako mamintas. Di ba? Pwede tayo mamintas. So, baka naman may maleta din si Pam ng Cebu. Kamukha, tuloy, natuloy si Pam sa pinalitan niya. Kaya wala silang pinagkaiba. Wak-wak ng Cebu. Anong code natin kay Pam Barrecuato? Kung wak-wak yung isa, baboy ng Cebu. Baboy Ramon ng Cebu, pwede ba yun? Okay? Alam nyo, okay, yung mga vloggers na mga epal-epal ngayon, may bago ngayon yung inaaway ni Iloy. Hayaan mo na yan si Iloy. Ibigay ko na yung crown dyan sa magaling. Okay? Hindi natin, yung mga nagpapasikat ngayon, gusto magdebate kay Sara, let Iloy Bugris deal with them. Kasi alam niyo naman ako, ang pinaka-target ko, okay, itong mga bangag. Okay, yan yung intention nila to divert the issue. Balyena ng Cebu, pwede rin. 'Di ba? Cooking, balyena ng Cebu. Sabi ni Herbert Magsino, sana yung mga Brave 18 sumama na sa grupo ni Captain Dado para matuloy na ang, ano pa ba si Dado? Active pa? Para nabanggit sa, yung ba yung Dado na nabanggit na doon sa 18, doon sa sworn statement, hindi ba siya yon? Okay. Vampira ng Cebu. Wak-wak ng Cebu, whatever, pwede, di ba? So, yun yung comment ko. Okay? Traidor sa bayan, traidor sa Cebuano, walang panagkaiba kay Wak-wak. Kaya siya ay kay Calavera ng Cebu. Calavera. O yan, vampira. Okay, sumisip-sip ba ng dugo? Okay, yun ang comment ko doon, mga kababayan. So, it's hard sa politics talaga. Marami talaga, even sa buhay natin. Kaya mag-ingat kayo. Sa buhay natin, sabi nga nila, kapag hitik ka ng bunga, sabi nila, giti ng Cebu, pwede man, bilat ng Cebu. Oh, pwede rin yun. So sa buhay kasi, marami talagang gagamit sa iyo. Katulad niyan, ginagamit kay Sara, kay PRRD, Kaluoy, di ba? But linta ng Cebu, pwede rin, sabi ni Jose. Pero, sabi nga ako, pangahawakan ko na lang sinabi ni Inday doon sa kanyang interview, na yung mga atake sa kanyang personal, parang pwede niyang, okay lang yon kasi yung personal. Pero yung pagnanakaw sa kaban ng bayan, kaya sabi ko, I wish for first time sa history ng Pilipinas, magkakaroon ng batas, okay, na i-retroactive. Na nagnakaw ka nung 10 years ago, at napatunayan na magnanakaw ka, pwede kang gurgurin patiwarik. Okay? Sabi ni Gerald DB, anong masasabi mo kay Isko Moreno? Ano ba ang ginawa ni Isko? May bago ba siya? Well, for president, of course. Isko. Isa pa yan, di ba? Ang mga Marcos, pananagutin ko. Para si Pacquiao, ang mga Marcos, pakulong niya si Imelda. They're all the same bullshit. Okay? Of course, for president, kung yan ang tanong mo, Gerald Dibe, hindi ko alam kasi kung anong, I'm busy, traveling, kaya hindi ko alam ang mga pinagagawa ni Isko Moreno. Okay? Wag na daw paniwalaan si Pam Barrecuato. Huwag mo na paniwalaan yung Jololis na yan. Okay, wala namang ginawa, kundi magbiga-biga, mag-TikTok. Buti sana kung, okay lang mag-TikTok once in a while. Pero yung parang kinakarir mo na, yung pagpa-practice pa lang ng mga dramatization na yan, it takes time, na dapat ginugugol niya sa mga Cebuano. Hindi yung, it's the same thing, pakitang gilas, chuchu, ganyan. It's sad sa ating bayan. Kaya di ba sabi ko sa inyo the other day, sasakupin ko na lang kayo. Okay? Mga kaing suka, sasakupin na lang natin kayo. Anong masasabi mo kay Frasco na tinanggal? Drama ba ito? Sabi ni Ras. Oh, good question. Okay, may nag-send sa atin, sa dami nating issue, no? May nag-send sa akin, mga kababayan, here we go. Teka.
'Di ba nilipat siya? Okay, ito. Okay, nilipat siya. Anong petsa kita ngayon? Okay. Nilipat okay, ito, ang article ng Politico to, Kapito ko, look, former Tourism Secretary Cristina Frasco hosts a branch with Department of Tourism, officer in charge, Yusek Berna Buen Soseso, even though she's no longer part of the agency. Frasco was appointed Presidential Advisor for Sustainable and Resilient Communities in response to her lackluster performance at the DOT and controversial tenure. So ito, pinost nila, invitation to branch with Secretary Frasco. Nakita nyo yan? Pinost siya ng, ayan, March 18. March 18, kahapon to. Okay? So, imagine nyo, invitation to branch with Secretary Cristina Frasco. Bakit secretary pa rin siya? Tapos iniimbita niya, and incoming OIC Secretary Berna Buences, ganon. So, pwede ba yon? May secretary na, may officer in charge. Kapito ko, tama nga ang article ng Politico. Okay? Pwedeng lahat, dramatization nila, okay? I'm waiting for our puting ahas from Department of Tourism to talk about this. Okay? Sabi ni Rosary Claro, anong mapapala mo sa isang dating FA? Hindi naman yan lawyer. Inggit yan siguro. Ano? Inggit yan siguro sa namatay niyang kaibigan. Ay, kay ano? Yan, gusto ko pa yun, yung namatay yan. Sino nga yun? Si Burden? Okay, wala naman, no offense naman tayo sa dating flight attendant. Wala naman, no offense sa FA. Alam mo, kahit na ikaw ay isang ordinaryo lang na tao, pero na may utak at pagmamahal sa kapwa, it doesn't matter kung ikaw ay high school graduate. Okay? Pero kasi dapat talaga educated yung namumuno sa atin. Educated at may puso. Hindi pwedeng educated lang. Kasi maraming educated na magnanakaw. Maraming educated na sumusupsup ng chumuchup-chup ng boto, katulad ni Dilima. Frailties of a woman. Diba? Nagchucho. Maraming educated. Diba? O kita mo si Lisa Tanas. Puro pagnanakaw. So we need someone na educated na pero may pagmamahal sa bayan. Diba? So yan ang kailangan natin. Ano bang tanong mo? So, ang drama dyan, si Pam, dating FA din yon. Yeah, wala tayong problema sa flight attendant. Pero I'll tell you something, Alam niyo, no offense po, sa flight attendant. It's hard yung inyong mga trabaho. Okay? Ako, may kaibigan ako na flight attendant. Okay, nag-aaral ng nursing. Hindi ko nababanggitin yung kanyang pangalan. Ang tagal niya. Maganda ang mga benefits niyan. Pero when I travel the world, sabi ko, buti na lang pala, hindi ako pumasa nun. Nag-apply ako eh. I think, isang airlines ba yon? I think Middle Eastern Airlines yon. Nag-apply ako, in-short ako sa height. Alam niyo man ang lola ninyo, pumoportray lang, nagpa 5 inches lang, kaya mukhang matangkad ang lola ninyo sa mga alindog natin. Kailangan ko lang ng 5 inches na sapatos para mag 5'8 ako, di ba? Mga ganon. Pero when I travel the world, very humble, noble profession. Pero sabi ko sa sarili ko, kapagod pala itong trabaho na ito. Buti na talaga, hindi ako nakapasa doon. Naalala ko yun, nagtihin-tihin pa ako. Ano gani ang tihin-tihin sa Tagalog? Nag-tiptoe pa ako. Tapos sabi sa akin ng interviewer, flat ko daw yung pa ako. Ligwak ang lola mo. Kaya, isa rin yun. Siyempre, back in the day, di ba? Parang ang ganda kasi tignan noon. Tayo, mga bata, mga 90s graduate, di ba? Na parang, anong plano mo? Anong gusto mo maging? Gusto maging flight attendant? Dadadada. Diba? Pero nung nakita ko yung trabaho nila, it's not easy. Diba? It's not easy. Mahirap yung trabaho nila. Tsaka, kaya alam ko ang reason kung bakit ako hindi natanggap. Kasi hindi ko kaya abutin ng bin. Halos lahat naman mo si bagsak sa height. Alam mo, ano sabi ko? Bin cabin. What do you call that? Yung sa taas? It's not cabin. I'm talking about the cruise. Yung bin doon sa taas. Diba? Yung nalagyan ng mga maleta. Kasi pag kumukuha ako ng maleta ko, pag nagta-travel ako, tumutungtong ako sa upuan para makuha ko yung aking mga maleta. Although pag mataas yung shoes ko, pwede naman kunin. So yun. But no offense doon, wala namang problema ko si Barry Cuatro sana, kung ganyan siya. Kaso lang, tema naman ngayon, biga mga TikTok, pareho lang siya ni Wakwak Gwen. Okay?
Pwede pa man ikaw maging flight attendant, MD. I know, pero hindi na. Tapos na ako sa mga pangarap ko. Overhead cabin. Oh, yes, yes, sabi ni Boy Gising. Right? So, overhead bin. Oh, thank you. Tato mga palangga ko, ang gagaling, ano? Okay, now, tignan natin ang mga eksena. Okay, tingnan ko yung, this is the, ano kita ngayon? March 18 na ngayon, no? March 18. Okay. Ang laman ng mga balita, syempre, tinutuligsa pa rin nila, ayaw pa rin natigilan si Inday Sara. Okay. Okay, tignan natin to. Oh, yung sinabi ni Bangag. Ito, headline yung kay Sinat, sinabi ni Bangag, ano ba title ng vlog natin today? Because I miss you guys. I miss you. Na-miss ko talaga, parang kulang ang araw ko pag, hindi ako nagdagtak. Iba kasi yung nandiyan kayo. Iba pala yun, pag araw-araw na tayo nag-chuchu-ba-chuchu. Ano to? Offshore account, maleta. Ano ba to? Ito lang ba title natin? Okay. I'll talk about kay Bangag. Okay? Etong si Bangag, nagsalita na naman na na enough daw yung ating ang fuel nyo dyan sa Pilipinas. Alright? Ito ba basahin natin? Koditami. Napag-usapan natin yung Koditami. Okay. Ang sabi ni Bangag, ang daming issue. Kay Bangag tayo pumunta. Okay. Bangag, sinabing normal pa ang lahat. Okay? Inihayag ni Bangag na normal daw ang lahat sa gitna ng krisis sa produktong petrolyo dahil sa patuloy na digmaan sa gitnang silangan. Personal na pinangunahan ni Bangag ang Special Joint Price at Supply Monitoring ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry sa March 18 kahapon. Sa panayam, matapos inspeksyonin, sabi ni Bangag na natiling matatag ang presyo ng mga bilihin sa Agora Market. Una, syempre, sabi ni Bangag, food supply ang pinakamahalaga. Kaya nating makontrol ang presyo ng langis. Syempre, binabantayan lang natin kung ano ang mangyayari sa giyera sige lang, it is something na normal pa naman lahat. Sinungaling! Sabi niya, everything is normal and we keep working to make sure that it stays that way para naman kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi maapektuhan, sabi niya. Okay? Ito ay isang malaking kasinungalingan. Magkano na ang gas nyo ngayon? Magkano na ang gas nyo? Wala, Bangag na naman si Bangag. There's no such thing as normal. Sabi ko nga, ang mga may saltik, katulad ni Bangag, lahat ng mga abnormal na nakikita niya, ang tingin nila normal yan. Ang tingin ng mga may saltik, katulad ni Bangag, lahat ng mga matitino sa mundo ay hindi matitino or abnormal o sila yung may sakit. Diba? At siya ay normal. Ganun yun, kahit basahin nyo sa mga medical clips or mga articles. Ganon si Bangag ngayon. Magkano na, di ba? Recently, normal pala lahat eh. Di ba? Ngayon nagkakagulo yung mga tricycle drivers. Tama ba? Yung mga drivers na binigyan ng ayuda. Okay, nagkakagulo. Pero ang sigaw nila ay Duterte, Duterte. Nakita nyo ba yun? I'll show you. Okay? Alam mo, kahit tahimik ako paminsan-minsan, active pa rin ako, kaya lang wala akong lakas. Wala akong lakas magyaw-yaw. Tignan mo. Tignan natin. Okay, Marcoleta cleared. Napag-usapan na natin yan. Here we go. Okay. Ito. Here. Oh, ba't walang sound? Minsan, sira ulo din tong phone ko no? Mana kay Bangag. Ayaw mag-sound! Okay. Ito. Nakita nyo? Yung mga yung mga tricycle drivers, okay, strike ang mga jeepney, kaya online ang anak ko, sabi ni Favor Molas, okay? Nakita nyo, kahit hindi mo kasi mapipigil yung damdamin ng mga tricycle drivers, mga common tao, kasi naramdaman nyo yun ng panahon ni PRRD. Kaya sa kabila ng mga nakapila-pila sila, sinisigaw pa rin Duterte. Tignan mo si Bangag, pumunta ng Cebu. Kailangan pa utusan yung mga tao, pak, ganun. Kailangan pang utusan. Kasi ang pagmamahal, sabi nga, ang pagmamahal mo sa isang tao, isang leader, hindi mo pwedeng pilitin. Hindi mo pwedeng pilitin pag nakita mo,
magaganon-ganon. Kasi galing yan dito eh. Okay? Hindi mo pwedeng pilitin. Ibig sabihin, ito mga tricycle drivers, ito mga drivers na nagsisigaw-sigaw, nararamdaman nila na way better ang panahon ng Pangulong Duterte at ang mga Duterte dito sa kasalukuyang panahon. Di ba? Tingnan mo kay Bangag, kahit yung mga iniimbita-imbita nila, malungkot. Nakatingin lang kay Bangag. Na iba napipilitan na. Tingnan mo si Sara Duterte. Kahit saan pumunta, sa palengke, sa simbahan, kung saan man, ang mga tao buhay na buhay. Diba? Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Diba? So anyway, buhay na buhay talaga. Kasi hindi mo pwedeng pilitin yung sarili mo na magpakpakpakpak, palakpak-palakpak ka sa isang adik. The reason why, ito yung binabato kay Sara, ayaw niyang tatigilan yung mga Duterte. And now, sabi ko nga, more than Duterte, sabi ko, ang pinaglalaban natin yung kabuhayan ninyo, kaluluoy kayo. Parang tuloy-tuloy itong bang-bang-bang na ito, bang-banga na ito. Talagang kahit saan tayo apukin. Okay? I hope matapos na. Walang sinong tao ang gusto magkaroon ng giyera. But we all know, lahat ng bansa ay may kanya-kanyang vested interest. Alam mo, kung superpowers din tayo, may mga ganito din kasi tayo. Kasi innate sa mga tao ang greediness. Kaya nga, you talk about war, bang, bang, bang. Yung iba, syempre, galit kay sa Amerika. Hindi ko naman kayo masisisi. Di ba? Hindi natin masisisi. May kanya-kanya tayong opinion. But syempre, ako nasa Amerika ako. Alam man, kakampi ako sa Iran. O, kung natalo kami sa giyera, gurgurin kaming lahat. You know what I mean? So you have to understand me kasi may mga palangga pa nagme-message sa akin. That's your opinion. Meron tayong kanya-kanyang opinion. Parang Pilipinas lang. Kahit sino pang awayin ng Pilipinas, which is I doubt it na sa panahon ngayon, of course sa Pilipinas ako. Diyan ako nanggaling sa lupang sinilangan ko. Kaysa hodang mali, 'di ba? Mali ang desisyon ng isang leader, 'di ba? Ayoko mamatay yung aking mga kakos, kumbaga. So walang gustong magkaroon ng giyera. Okay? But now yung impact, yung effect na nangyayari sa ating bayan. Yung sinasabi ni Bangag na normal, 'di ba? I think nagbumili sila ng 2 million barrels ng fuel daw. Enough for what? Enough for 10 days? Dahil pag nagkatulad tayo sa Ukraine and Russia, paano na lang kayo? Dumudoble na, tama ba? May mga nababasa ako, dumudoble na yung presyo ng gas, ay ng fuel, whatever kind, fuel, LPG, ganyan. Kawawa talaga tayo, mga kababayan. Kawawa ang Pilipinas. Kasi tandaan nyo, ang Amerika, meron pa kami supply galing ng kay Maduro. Di ba? Alam mo yan. Oh. Whether, okay, ganito lang kasi yan. Whether, well, there's no perfect government. Okay? It's like sa Pilipinas, there's no perfect government. But sa atin, iba. Okay? In fairness, sa Amerika, kahit papaano, pag masipag ka lang dito, you have that opportunity to survive, di ba? Dito, ang mga buang-buang lang dito, may mga adik-adik, di ba? Ang droga, problema din dito, di ba? Yun ang mga problema dito. Pero yung sa gutom, kahit pa paano hindi napapabayaan dito yung mga jobless na talagang jobless for a while, pinoprotektahan ng gobyerno. Sa atin, anong ginagawa ng gobyerno? Ninanakaw. Yung pera ninyo, male-maleta. Sa Amerika naman, walang ganon, na halos lahat nagnakaw. Although may mga corruption din, na mga ganyan. But hindi katulad sa Pilipinas na talamak, na nagbibili ng mga bahay sa ibang bansa. Kita niyo yung mga mali-maleta na yan? It's so sad because this world, itong mundo natin, ang isang malaking sindikato. Kung sino ang mas may power, yun ang magro-rule ng mundo. Kaya yan ang ginagawa ng mga bangag eh. Buti sana, may mga leaders na they're doing that for the sake of their country. Sa atin, ano yung greediness ng mga putang ina? Para sa pamilya nila. Para sa sarili nila, ninanakaw at kayo gutom. At least dito sa Amerika, kahit sabi mo hindi naman
na hindi naman perfect ang bansa namin, pag pumunta ka sa hospital, sumakit yung tiyan mo, hindi ka itatakwil na, oy, tangina ka, wala kang insurance. 'Di ba? Ikaw, bumili ka muna ng gasa. Okay? Eto muna, bumili ka kasi hindi ka itatakwil ka ng ganyan, 'di ba? Gagamutin ka sa Pilipinas. Mamamatay ka na lang dyan sa hallway, mamamatay ka sa labas ng Quezon Avenue, ng PGH, ng Quezon City General, East Avenue, lahat-lahat na mamamatay ka kasi mismo ang hospitals, mga government hospitals, wala ng pondo. Kasi ninanakaw ni Bangag, ninanakaw ni sino mga napangalan ni Eric Sylvester, ninakaw ni De Lima, 'di ba, napangalanan siya na may maleta. Di siya lahat ng mga may maleta, ni Kimbo, lahat. Yun yung pagkakaiba. Kaya nga sabi ko sa inyo, itong malaking mundong ito, isang malaking sindikato. So I hope Filipinos will rise up and protect your country. Protektahan niyo yung bansa niyo, but again, hanggang kailan si Marley kadadaktak? Puputi na yung buhok natin dito. Baka pag lola na ako, mga palangga. 20 years from now, baka ganun to na mga palangga. Kumusta na kayo, mga potang ina? Ganun pa rin ba yung vlog ko? Ayoko naman yung vlog na, ganun pa rin pag-uusapan. Mga putang inang mga adik na yan, mga hayop. Gugurgurin ko silang lahat. Tapos ako pala magurgur sa konsumisyon ko. Yan naman rin. Kailangan ninyo talagang lumaban para sa mga sarili nyo. Totoo yun, para sa mga susunod na saling lahi. Diba? Sa ayoko na. Pag edad ko ng 80, masyonda na ako nun. Ayoko na magdadakdak dito. Parang, ano ba to, diba? Hayakin na dapat ang buhay ko. Naku, ang sasabihin ko, mga palangga, ang ganda-ganda na ng Pilipinas. Apo, di ba? Ang ganda dahil, pwede pala, mag-acting na lang kaya tayo. Anyway, it's sad, mga palangging ko. Now, ano na ang susunod nating topic, mga apo. Okay, here we go. Ito, may bagong article. Bangag sa pagsususpindi ng oil excise tax. Basahin ko to, ano sinasabi ni Bangag. Sinabi ni Bangag na depende daw, sabi niya, sinabi ni Bangag na depende sa mga magiging trends o takbo ng presyo ng langis ang pagpapatupad ng emergency power para sa pansamantalang suspindihin o bawasan ng oil excise tax. Sabi niya sabi niya it's a very complicated calculation. We will see. We will see kasi pinaprotektahan niya yung mga malalaking negosyo na mga kaibigan niya na mga nakikinabang sa pinagpawisan ng Pilipino. Depends on the trends, the fact ni Lupak. What's the point kung ipapasa nyo yan? Pumasa na yan sa third reading. Yung emergency powers na yan. Kung hindi mo lang naman kukontrolin o swituhin itong mga kawatan na mga negosyante na mga kasabwat mo na nagsasamantala sa mamamayang Pilipino. Sabi niya, we have to watch the trends on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. Ang sinabi ng Bangag, yun ang sinabi niya. Nakita nyo? Wala siyang plano. It depends sa dikta sa kanya ng kasabwat niya sa pagninegosyo at pagsisipsip ng dugo ng pinaghirapan ng bawat Pilipino. Kasi iba pinagkakabala ni Bangag, sabi niya, Bangag, nangakong palalakasin ang proteksyon sa mga mamamahayag laban sa fake news. Binigyan diin ni Bangag ang mahalagang papel ng media sa paghatid ng tama at responsableng impormasyon habang kinikilala ang panganib at banta na kinaharap ng mamamahayag. Magkakampi na sila ngayon kasi nakatanggap na ng mga mali-maleta mga yawa. Sabi ni Bangag, hindi madaling magtanong, magulat at maglahad ng katotohanan, lalo kung may panganib na kakibat ito. Hinikayat daw ni Bangag. Okay? Ito, hinikayat ni Bangag ang media na makibahagi sa paglaban sa misinformation and disinformation kasama ang pamahalaan at mga tech company tulad ng Google at Meta. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay? Kaya sila nagaganito-ganito kasi yung sobrang powerful natin sa social media. Nakita niyo, pinakita natin kanina, yung mga motorcycle drivers, mga tricycle drivers, na kahabang tumatanggap sila o nakapila sila ng ayuda, Duterte, 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 ayaw nila yan.
Kaya pwede nila talagang gamitin ang Google at yung Facebook sa nila. Kaya yung emergency powers na gusto ni Bangag, yung power para kitilin ang ating mga liog. Di ba? Para isuspend ang ating kalayaan sa pagdadadakdak dito. Ngayon, nakikipagsabuatan sila sa media. Tipo, yung mga media ngayon, dating grabe ang bakbak kay PRRD, hinayaan lang sila. Ngayon, although may mga ngilan-ngilan na natira kasi nakakatanggap ng maleta. So yan ngayon ang ibig sabihin ni Bangag na makipag-ugnayan, pero sa totoo lang, makipag-ugnayan, anong Oplan fake news? Mismo si Clarissa Taratara ang pinuno ng fake news. Sinabi ko na yan sa inyo, 2023 pa lang yung ulol na yan, Nalisa Tanas na Bangag, nagbabayad ng troll firm. Yung troll firm na binayaran niya, na itinalaga niyang special envoy, na ayon sa binalita na in-expose natin, from Arjuting Asa, chumup-chup ng boto ni KT. Itong gobyerno na ito, dapat talaga ito ay matapos na sana. Ito about what? Mukhang mamamatay na nga si Bangag. Kaya sana wag nyo nang antayin na pag nag-80 na si Marlica, ito pa rin ang vlog niya. Di ba? Mga palangga. Ano kaya tsura ko na pag 80 na ako, no? Mga palangga. Inom tayo ng kape. Check, nabagsak na. Kasi nagtitremors na lola niyo. Anyway. Ay, nako. What else? May mga katanungan ba kayo, mga palangga? Okay? Kasi alam ko na-miss niyo yung aking alindog. Alright? What else? Ito, puro fake news daw. Ang labanan ni Bangag. Dapat bigyan kayo ng trabaho. Kaluluoy kayo, kawawa talaga yung wala silang pakialam sa inyo. Namamatay ang mga pamilya ninyo, nagugutom, walang panggamot, at kung ano-ano pa. Alam mo, namomonitor ko ang mga eksena. Puro na lang ako galit sa mga hayop na yan. Kung gusto ko nga lang, dumuon ko sila tanan. You know, dumuon? You know that dumuon? Lunukin mo sila na parang mga lamok. O lunukin mo sila na parang mga, ano tawag dyan? Yung tungaw. Na? Ganun mo silang lahat. Sila ang tunay na fake news.